sa isang maliit at tahimik na baryo na napapaligiran ng malalawak na bukirin at makakapal na kagubatan. Naninirahan ang isang lalaking nagngangalang Mang Berto. Kilala siya ng mga tao bilang isang tahimik, masipag at mabait na magsasaka. Ngunit sa kabila ng kanyang mabuting puso, tila hindi naging magaan ang buhay na inilaan ng tadhana para sa kanya. Si Mang Berto ay pilay. Noong siya'y bata pa lamang, nagkaroon ng matinding aksidente habang tumutulong sa kanyang ama sa bukid. Nadulas siya sa matarik na pilapil at bumagsak sa mabatong bahagi ng palayan. Simula noon ay hindi na muling naging normal ang kanyang paglalakad. Ang kanyang kanang paa ay palaging bahagyang nakabaluktot, kaya't kailangan niyang gumamit ng patpat upang makalakad ng maayos. Sa kabila nito, hindi siya sumuko sa buhay. Araw-araw ay gumigising siya bago pa sumikat ang araw. Habang ang karamihan sa mga tao pa sa baryo ay mahimbing pang natutulog, si Mang Berto ay naglalakad na papunta sa kanyang maliit na lupang sinasaka sa dulo ng baryo. Mabagal ang kanyang hakbang, ngunit puno ng tiyaga. Ang lupang iyon ang tanging ari-arian na naiwan sa kanya ng kanyang mga magulang. Hindi iyon kalakihan, ngunit sapat upang makapagtanim siya ng palay at gulay na kanyang ipinagbibili sa palengke tuwing Sabado. Doon umiikot ang kanyang buong buhay. Kasama niya sa maliit na kubo na nakatayo malapit sa bukid ang kanyang asawa na si Aling Rosa. Noong una, akala ni Mang Berto ay natagpuan na niya ang tunay na kaligayahan. Si Rosa ay maganda, masayahin, at puno ng pangarap. Nang siya ay mapangasawa ni Mang Berto, pakiramdam niya ay siya na ang pinakamaswerteng lalaki sa baryo. Hindi niya alintana ang bulong-bulungan ng ibang tao. May mga nagsasabing hindi raw bagay si Rosa sa isang pilay na magsasaka. Ngunit hindi iyon pinansin ni Mang Berto. Minahal niya si Rosa ng buong puso. Sa loob ng maraming taon ay ginawa niya ang lahat upang mapasaya ang kanyang asawa. Kahit masakit ang kanyang paa, hindi siya nagrereklamo. Kahit kulang ang kanilang pera, pilit niyang pinupunan ang pangangailangan ng kanilang tahanan. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, tila may unti-unting nagbabago. Napansin ni Mang Berto na madalas nang umalis si Rosa sa kanilang bahay. Madalas itong pumunta sa sentro ng baryo, kung saan naroon ang tindahan, sabungan at mga lugar na pinagtitipunan ng mga tao. Sa una ay hindi niya iyon pinansin, ngunit kalaunan ay may mga naririnig na siyang bulungan. May mga nagsasabing madalas daw makitang kausap ni Rosa ang isang lalaking bagong dating sa baryo. Ang pangalan nito ay Ramon. Si Ramon ay kabaligtaran ni Mang Berto. Siya ay matangkad, malakas ang pangangatawan, at may likas na karisma na madaling makatawag pansin sa mga tao. Bukod pa roon, may pera rin ito dahil nagmamay-ari siya ng ilang kalabaw at lupang sinasaka. Sa tuwing maririnig ni Mang Berto ang mga balitang iyon, pinipilit niyang huwag paniwalaan. Para sa kanya, sapat na ang tiwala. Isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng kanilang kubo at pinagmamasdan ng papalubog na araw, napansin niyang matagal nang hindi umuuwi si Rosa. Lumalim ang gabi, ngunit wala pa rin siya. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng mga kuliglig at mahinang ihip ng hangin ang maririnig. Nang bandang hating gabi,
ay saka lamang bumukas ang pinto. Pumasok si Rosa. Ngunit may kakaiba sa kanyang mga mata. Hindi siya nagsalita. Umupo lamang siya sa gilid ng higaan at tila malalim ang iniisip. Mabuti at nakauwi ka na, mahinang sabi ni Mang Berto. Ngunit hindi siya sinagot ni Rosa. Lumipas ang ilang sandali bago ito nagsalita. Berto, sabi niya, malamig ang boses. Tumingin si Mang Berto sa kanyang asawa. May kaba na biglang sumiksik sa kanyang dibdib. Hindi na ako masaya. Parang may matalim na bagay na tumusok sa puso ni Mang Berto. Anong ibig mong sabihin? Napabuntong hininga si Rosa. Pagod na ako sa ganitong buhay. Anong buhay? Buhay na puno ng hirap. Tahimik si Mang Berto. Alam niyang hindi sila mayaman. Ngunit ginagawa niya ang lahat para mabuhay sila ng maayos. Hindi kita sinisisi, dagdag ni Rosa. Pero gusto ko ng ibang buhay. Unti-unting nanlabo ang paningin ni Mang Berto. May iba ka na ba? Mahina niyang tanong. Hindi agad sumagot si Rosa. Ngunit sapat na ang katahimikan upang maunawaan ni Mang Berto ang lahat. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumayo si Rosa. Kinuha niya ang ilang gamit at inilagay sa isang maliit na bag. Hindi makapaniwala si Mang Berto sa kanyang nakikita. Rosa. Ngunit hindi siya pinansin ng babae. Bago ito tuluyang lumabas ng kubo, ay huminto siya sandali sa may pintuan. Patawarin mo ako! Pagkatapos ay umalis siya. Hindi na siya lumingon. Hindi na rin siya bumalik. Sa gabing iyon, ay tila gumuho ang buong mundo ni Mang Berto. Naiwan siyang mag-isa sa kanilang kubo. Tahimik ang paligid, ngunit sa kanyang dibdib ay may unos na hindi mapigilan. Hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Umupo lamang siya sa harap ng bahay at pinagmamasdan ng madilim na langit. Hanggang sa sumikat ang araw. Kinabukasan ay kumalat sa buong baryo ang balita. Umalis si Rosa at sumama siya kay Ramon. Maraming tao ang naawa kay Mang Berto. May ilan ding nagsabi na iyon daw ang kapalaran ng isang pilay na magsasaka. Ngunit walang nakakaalam kung gaano kabigat ang sakit na kanyang dinadala. Sa mga sumunod na araw ay tila nawala ng kulay ang kanyang buhay. Patuloy pa rin siyang nagtatrabaho sa bukid, ngunit wala na ang dating sigla sa kanyang mga mata. Para siyang aninong naglalakad lamang. Isang hapon, habang pauwi siya mula sa bukid, napadaan siya sa gilid ng kagubatan. Napansin niyang tila mas malamig ang hangin doon kaysa karaniwan. Biglang may narinig siyang mahinang tinig. Tulungan mo ako! Napahinto si Mang Berto. Lumingon siya sa paligid. Wala siyang nakitang tao. Akala niya'y guni-guni lamang iyon. Ngunit muli niyang narinig ang tinig. Pakiusap. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa direksyon ng tinig. Sa ilalim ng isang malaking puno ng balete ay may nakita siyang isang matandang babae na tila hirap na nakaupo sa lupa. Luma ang damit nito at tila mahina na ang katawan. Agad lumapit si Mang Berto. Nay, ayos lang po ba kayo? Mahinang ngumiti ang matanda. Ako'y nauuhaw at hindi na makalakad. Hindi nag-atubili si Mang Berto. Kinuha niya ang kanyang baong tubig at iniabot ito sa matanda. Tinulungan din niya itong makatayo kahit hirap siyang gawin yon dahil
sa kanyang pilay na paa. "Salamat," sabi ng matanda habang tinitingnan siya ng mabuti. May kakaibang kislap sa mga mata nito. "Bihira na ang taong tulad mo." Ngumiti lamang si Mang Berto. Wala po iyon. Ngunit hindi niya alam. Ang matandang kanyang tinulungan sa ilalim ng puno ng balete ay hindi isang ordinaryong tao. At ang simpleng kabutihang ipinakita niya sa araw na iyon ay magiging simula ng isang hiwagang magbabago sa kanyang kapalaran. Tahimik ang kagubatan ng mga sandaling iyon. Ang liwanag ng hapon ay unti-unti nang humihina habang ang mga anino ng malalaking puno ay lalong humahaba sa lupa. Sa ilalim ng matandang puno ng balete ay nakaupo ang matandang babae na tinulungan ni Mang Berto. Hawak pa rin nito ang maliit na banga ng tubig na ibinigay ng magsasaka. Maingat na umupo si Mang Berto sa isang malaking ugat ng puno. Ramdam niya ang kirot sa kanyang paa dahil sa mahabang paglalakad mula sa bukid, ngunit hindi niya iyon pinansin. "Maraming salamat sa iyo, iho," mahina ngunit malinaw na sabi ng matanda. "Wala po iyon, Nay," sagot ni Mang Berto. "Kung gusto ninyo, maihahatid ko pa kayo sa baryo." Tiningnan siya ng matanda ng matagal. Tila pinag-aaralan ang kanyang mukha. "Hindi mo ba ako kinatatakutan?" Napakunot ang noo ni Mang Berto. "Bakit ko naman po kayo katatakutan?" Bahagyang ngumiti ang matanda. Dahil hindi lahat ng bagay sa kagubatang ito ay tulad ng nakikita ng mata. Hindi na lamang sumagot si Mang Berto. Sanay na siya sa mga kwentong umiikot sa baryo tungkol sa mga nilalang na umano'y naninirahan sa gubat, mga diwata, duwende, at iba pang hindi nakikita ng karaniwang tao. Ngunit sa totoo lamang, hindi niya kailanman nakita ang alinman sa mga iyon. Para sa kanya, ang mahalaga ay makauwi siya araw-araw mula sa bukid at may maihain na pagkain sa mesa. Ilang sandali silang nanahimik. Tanging ang marahang paggalaw ng mga dahon at huni ng mga ibon ang maririnig sa paligid. Pagkaraan ng ilang sandali ay muling nagsalita ang matanda. "Mukhang mabigat ang iyong dinadala." Napayuko si Mang Berto. Hindi niya inaasahang mapapansin iyon ng matanda. "Ganun po ba talaga halata?" Tumango ang matanda. Ang sakit ng puso ay hindi kailanman kayang itago ng mata. Napabuntong hininga si Mang Berto. Matagal niyang kinimkim ang kanyang nararamdaman. Hindi siya sanay magsabi ng kanyang problema sa iba. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay pakiramdam niya'y ligtas siyang magsalita sa harap ng matandang ito. "Iniwan po ako ng asawa ko," mahina niyang sabi. Tahimik lamang ang matanda habang nakikinig. Sumama siya sa ibang lalaki. Muling bumigat ang hangin sa pagitan nila. "Siguro'y hindi ko siya masisisi," dugtong ni Mang Berto. "Pilay ako. Mahirap lang ang buhay namin. Marahil ay napagod na siya." Hindi nagsalita ang matanda sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos ay sinabi nito, "Ang kabutihan ng isang tao ay hindi nasusukat sa lakas ng kanyang katawan o sa dami ng kanyang kayamanan." Napatingin si Mang Berto sa kanya. "Kung gayon, bakit parang ako ang laging talo sa buhay?" tanong niya. Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip ay tumayo ito ng dahan-dahan. Napansin ni Mang Berto na tila biglang nagbago ang hangin sa paligid. Ang mga dahon ng balete ay bahagyang kumaluskos kahit halos walang hangin. "Iho," sabi ng matanda,
May isang bagay akong nais itanong sa iyo. Ano po iyon? Kung sakaling magkaroon ka ng pagkakataong baguhin ang iyong kapalaran, tatanggapin mo ba ito? Hindi agad nakasagot si Mang Berto. Napaisip siya. Maraming beses na niyang hiniling sa langit na sana'y gumaan ang kanyang buhay. Ngunit natutunan na rin niyang tanggapin kung ano ang ibinigay sa kanya ng tadhana. Hindi ko po alam. Sa wakas ay sabi niya. Pero kung may pagkakataon man, gusto ko lang na mabuhay ng payapa. Tinitigan siya ng matanda. Sa sandaling iyon ay tila nagningning ang mga mata nito. Kung ganoon, marahil ay karapat dapat kang tulungan. Napakunot ang noo ni Mang Berto. Tulungan po. Ngunit bago pa siya makapagtanong muli, ay may kakaibang nangyari. Biglang lumakas ang hangin sa paligid ng puno ng balete. Ang mga dahon ay nagsimulang kumaluskos ng sabay-sabay. Napaatras si Mang Berto sa kanyang kinauupuan. Unti-unting nagbago ang anyo ng matandang babae. Ang kanyang kulubot na balat ay tila naglaho. Ang kanyang likod na dati nakayuko ay unti-unting tumuwid. Ang kanyang buhok na kulay abo ay naging mahaba at makinang. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang matandang nakaupo kanina sa ilalim ng puno ay napalitan ng isang napakagandang babae na tila nagliliwanag sa gitna ng kagubatan. Hindi makapaniwala si Mang Berto sa kanyang nakikita. Sino kayo? Nauutal niyang tanong. Ngumiti ang babae. Matagal na akong nagbabantay sa kagubatang ito. Ang kanyang tinig ay malambing, ngunit may kapangyarihan. Ako ay isa sa mga tagapangalaga ng kalikasan. Nanlaki ang mga mata ni Mang Berto. Isang diwata. Bahagyang tumango ang babae. Ako ay tinatawag ng mga tao bilang diwata ng balete. Hindi makapagsalita si Mang Berto. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o magtataka. Kanina ay sinubok kita, sabi ng diwata. Nagpanggap akong isang mahina at matandang babae. Tiningnan ko kung paano ka kikilos. Napayuko si Mang Berto. Wala naman po akong ginawang espesyal. Ngunit umiling ang diwata. Sa panahong ito, bihira na ang taong tutulong ng walang hinihintay na kapalit. Lumapit ang diwata sa kanya. Hindi siya umatras. Iho, sabi nito, ang iyong kabutihan ay nakita ng kagubatan. Unti-unting bumagal ang tibok ng puso ni Mang Berto habang nakikinig. Ang buhay mo ay puno ng pagsubok, dagdag ng diwata. Ngunit hindi pa tapos ang iyong kapalaran. May nakalaan pang pagbabago para sa iyo. Napatingin si Mang Berto sa kanyang pilay na paa. Kung ganoon, bakit ganito ang buhay ko? Saglit na tumahimik ang diwata. Pagkatapos ay sinabi nito, ang bawat pagsubok ay may dahilan. Ngunit darating ang araw na ang iyong kabutihan ang magbubukas ng pintuan ng bagong kapalaran. Biglang kumislap ang liwanag sa palad ng diwata. May lumitaw na isang maliit na bagay na tila yari sa kakaibang metal. Isa itong lumang anting-anting na may ukit na hindi pamilyar kay Mang Berto. Iniabot iyon ng diwata sa kanya. Ito ay hindi ordinaryong bagay. Nag-alangan si Mang Berto. Para po saan ito? Darating ang panahon na kakailanganin mo ito. Hawak-hawak ni Mang Berto ang anting-anting habang naguguluhan. Hindi ko po alam kung karapat-dapat ako rito. Ngumiti ang diwata.
Ang taong nagdududa sa sarili niyang kabutihan ay kadalasang siyang tunay na karapat-dapat. Unti-unting humina ang liwanag sa paligid. Ang hangin ay muling naging tahimik. Bago tuluyang mawala ang diwata, ay muli itong nagsalita. Alalahanin mo ito, Mang Berto. Hindi lahat ng iniwan ng tao ay pagkawala. Minsan, iyon ang simula ng bagong kapalaran. Pagkatapos ng mga salitang iyon, naglaho ang diwata na parang usok na tinangay ng hangin. Naiwan si Mang Berto sa ilalim ng puno ng balete. Tahimik ang kagubatan. Ngunit sa kanyang palad ay naroon pa rin ang misteryosong anting-anting. Hindi niya alam na ang simpleng bagay na iyon ay magbubukas ng mga pangyayaring hindi niya kailanman inakala. At ang lalaking minsang iniwan ng lahat ay malapit nang baguhin ang kanyang kapalaran. Matagal na nakaupo si Mang Berto sa ilalim ng matandang puno ng balete matapos maglaho ang mahiwagang babae. Hindi pa rin lubos na maunawaan ng kanyang isip ang lahat ng nangyari. Ang malamig na hangin ng dapit hapon ay marahang humahaplos sa kanyang balat. Unti-unti nang dumidilim ang paligid habang ang mga ibon ay nagsisimula ng bumalik sa kanilang mga pugad. Sa kanyang palad ay naroon pa rin ang maliit na anting-anting na ibinigay ng diwata. Maingat niya itong pinagmasdan. Ito ay yari sa tila lumang metal na hindi niya makilala. May kakaibang mga ukit sa ibabaw nito, mga simbolong hindi niya pa kailanman nakita. Sa gitna nito ay may maliit na bilog na bato na bahagyang kumikislap sa liwanag ng papalubog na araw. Napabuntong hininga si Mang Berto. Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa bagay na iyon. Para sa kanya, isa lamang siyang simpleng magsasaka. Hindi siya sanay sa mga bagay na may kinalaman sa hiwaga o kapangyarihan. Ngunit malinaw sa kanyang isip ang sinabi ng diwata. Darating ang panahon na kakailanganin mo ito. Dahan-dahan niyang isinuksok ang anting-anting sa maliit na bulsa ng kanyang kupas na kamiseta. Panahon na upang umuwi. Mabagal siyang tumayo. Sinandal ang kanyang katawan sa patpat na ginagamit niya sa paglalakad. Tulad ng nakagawian, maingat niyang inilakad ang kanyang pilay na paa sa makitid na landas, palabas ng kagubatan. Habang naglalakad siya, ay tila may kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Hindi takot, hindi rin lubos na tuwa. Isang pakiramdam lamang na tila may nagbago sa kanyang buhay kahit hindi pa niya alam kung ano iyon. Paglabas niya sa kagubatan ay nasilayan niya ang kanyang maliit na bukirin. Ang lupa ay tila pagod na sa mahabang panahon ng pagtatanim. Ang ilan sa kanyang mga tanim ay hindi maganda ang tubo dahil sa kakulangan ng pataba at tubig. Sa mga nakaraang linggo ay lalo pa itong lumala. Mag-isa na lamang siya ngayon. Wala na si Rosa na tumutulong sa kanya sa bahay at sa bukid. Napabuntong hininga siya habang pinagmamasdan ang lupang iyon. Ngunit kahit gaano kahirap ang buhay, hindi niya kailanman iniwan ang bukid. Ito ang nagpalaki sa kanya. Ito rin ang tanging bagay na natitira sa kanyang buhay. Nang tuluyan siyang makarating sa kanyang maliit na kubo, ay halos madilim na ang langit. Tahimik ang paligid. Wala na ang dating tunog ng mga yapak ni Rosa sa loob ng bahay. Wala na ang mahinang pag-awit nito habang nagluluto.
Ang kubo ay tila mas malungkot kaysa dati. Pumasok si Mang Berto at inilapag ang kanyang patpat sa tabi ng pinto. Kumuha siya ng kaunting bigas at nagsaing sa maliit na kalan na yari sa luwad. Habang hinihintay maluto ang kanin, ay napaupo siya sa kahoy na bangko. Dahan-dahan niyang inilabas muli ang anting-anting mula sa kanyang bulsa. Sa loob ng kubo ay may maliit na lamparang may sinding apoy. Sa liwanag ng lampara ay lalo niyang napansin ang kakaibang kinang ng maliit na bato sa gitna ng anting-anting. Tila may sariling buhay ang liwanag nito. Napailing si Mang Berto. Kung totoo ngang may kapangyarihan ka, mahina niyang sabi. Hindi ko alam kung paano kita gagamitin. Tahimik ang kubo. Ngunit ilang sandali lamang ay may napansin siyang kakaiba. Ang maliit na bato sa gitna ng anting-anting ay tila bahagyang nagliwanag. Napakunot ang noo ni Mang Berto. Inangat niya ito upang mas mapagmasdan. Biglang uminit ang metal sa kanyang palad. Hindi naman ito nakakapaso, ngunit sapat upang maramdaman niya ang kakaibang enerhiya na tila dumadaloy sa kanyang kamay. Nagulat siya at muntik na niyang mabitawan ang anting-anting. Ngunit bago pa siya makagalaw ay bigla itong tumigil. Bumalik sa normal ang lahat. Muling naging tahimik ang kubo. Napakamot si Mang Berto sa ulo. Hindi niya alam kung guni-guni lamang ba iyon. Maya-maya ay naamoy niya ang lutong kanin mula sa kalan. Tumayo siya upang ihain ang kanyang hapunan. Napakamot si Mang Berto sa ulo. Hindi niya alam kung guni-guni lamang ba iyon. Maya-maya ay naamoy niya ang lutong kanin mula sa kalan. Tumayo siya upang ihain ang kanyang hapunan. Simple lamang ang kanyang pagkain. Kanin at kaunting inihaw na isda na nabili niya sa palengke noong nakaraang araw. Tahimik siyang kumain. Sa bawat subo ay naaalala niya ang mga panahong magkasama sila ni Rosa sa hapag. Ngunit pilit niyang inaalis sa isip ang alaala. Hindi niya kayang mabuhay kung patuloy siyang magpapakulong sa nakaraan. Pagkatapos kumain, ay inilapag niya ang anting-anting sa maliit na mesa sa tabi ng kanyang higaan. Pagod ang kanyang katawan dahil sa maghapong trabaho sa bukid. Hindi nagtagal ay nakatulog siya. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi ay nagising siya dahil sa isang kakaibang liwanag. Bahagyang bumangon si Mang Berto mula sa kanyang higaan. Sa loob ng madilim na kubo ay may mahina, ngunit malinaw na liwanag na nagmumula sa mesa. Napatingin siya roon. Ang anting-anting ay nagliliwanag, hindi tulad ng liwanag ng apoy o lampara. Ito ay tila malamig at malinis na liwanag na parang nagmumula sa buwan. Unti-unting lumakas ang liwanag hanggang sa maliwanagan ang buong kubo. Napatayo si Mang Berto. Sa sandaling iyon ay tila may naramdaman siyang kakaibang lakas sa kanyang katawan. Ang pagod na nararamdaman niya kanina ay biglang nawala. Ang kanyang paghinga ay naging mas magaan. Kahit ang kirot sa kanyang pilay na paa ay tila bahagyang humupa. Napatingin siya sa anting-anting na parang may bagong pag-unawa sa kanyang isip. Talaga ngang may hiwaga ka, bulong niya. Makalipas ang ilang sandali ay unti-unting humina ang liwanag hanggang sa tuluyan itong mawala. Muling naging madilim ang kubo. Ngunit hindi na muling nakatulog si Mang Berto. Tahimik siyang nakaupo hanggang sa sumikat ang araw. Kinabukasan, tulad ng nakagawian, maaga siyang nagtungo sa bukid.
Ang hamog sa damuhan ay kumikislap sa liwanag ng umaga. Habang naglalakad siya sa pagitan ng kanyang mga tanim, ay napansin niyang may kakaiba. Huminto siya. Pinagmasdan niya ang mga halamang palay. Ang ilan sa mga ito na kahapon ay halos matuyo na, ay tila mas buhay ngayon. Mas berde ang kanilang kulay. Mas matatag ang kanilang mga tangkay. Napakunot ang noo ni Mang Berto. Lumapit siya sa isang bahagi ng bukid na dati halos wala ng pag-asang mabuhay ang mga tanim. Ngunit nang makita niya ang mga iyon, ay hindi siya makapaniwala. Ang mga halaman ay tila biglang lumago sa loob lamang ng isang gabi. Mas makapal ang kanilang mga dahon at tila mas malusog kaysa dati. Napatingin siya sa langit. Paano nangyari ito? Hindi niya alam ang sagot. Ngunit sa loob ng kanyang bulsa ay naroon ang anting-anting. Tahimik itong nakahiga. Ngunit sa sandaling iyon ay naalala niya ang mga salitang sinabi ng diwata. Ang iyong kabutihan ay nakita ng kagubatan. Habang nakatayo si Mang Berto sa gitna ng kanyang bukid, ay hindi niya napansin na may mga matang nakatingin sa kanya mula sa malayo. Sa gilid ng daan ay nakatayo ang ilang taga-baryo. Pinagmamasdan nila ang kakaibang pagbabago sa kanyang bukid. Isa sa kanila ay si Ramon, ang lalaking sumama kay Rosa. Tahimik niyang pinagmamasdan ang masiglang tanim ni Mang Berto. Sa kanyang mga mata ay may bahid ng pagtataka. Ngunit sa likod nito ay may unti-unting nabubuong inggit. Hindi pa alam ni Mang Berto na ang mga himalang nagsisimulang mangyari sa kanyang buhay ay hindi lamang magdadala ng pag-asa. Magdadala rin ito ng mga bagong pagsubok at ang anting-anting na kanyang hawak ay magiging sentro ng mga pangyayaring magpapabago sa kapalaran ng buong baryo. Maagang sumikat ang araw kinabukasan. Ang manipis na hamog na nakalatag sa mga dahon ng palay ay kumikislap sa liwanag ng umaga habang marahang umiihip ang hangin sa kapatagan. Nakatayo si Mang Berto sa gitna ng kanyang bukid. Tahimik siyang nakatingin sa mga tanim na tila biglang nagbago sa loob lamang ng isang gabi. Kahapon ay halos mawalan na siya ng pag-asa sa ilang bahagi ng kanyang pananim. Ang ibang palay ay naninilaw at ang iba naman ay halos matuyo na. Ngunit ngayon ay tila muling nabuhay ang lupa. Ang mga tangkay ng palay ay mas matibay. Ang mga dahon ay mas berde. At ang ilang halamang dati halos wala ng buhay ay tila biglang sumigla. Dahan-dahang lumapit si Mang Berto sa isang kumpol ng palay. Yumuko siya at hinawakan ang mga dahon nito. Malamig at sariwa ang pakiramdam. Hindi niya mapigilan ang kanyang pagtataka. Hindi niya nilagyan ng bagong pataba ang lupa. Wala rin namang ulan na bumuhos nung gabi upang maipaliwanag ang biglang pagbabago. Napahawak siya sa bulsa ng kanyang kamiseta. Naroon ang anting-anting na ibinigay ng diwata. Sa sandaling iyon ay hindi niya maiwasang isipin kung may kinalaman ang mahiwagang bagay na iyon sa nangyayari sa kanyang bukid. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng malalim, ay may narinig siyang boses mula sa daan. "Berto!" Napalingon siya. Papunta sa kanyang bukid ang kanyang kapitbahay na si Mang Tano, isang matandang magsasaka rin na matagal na niyang kakilala. Hingal na hingal itong lumapit. "Ano ang nangyari sa bukid mo?" tanong nito habang nagtataka ang mukha. Napakamot si Mang Berto sa ulo. "Hindi ko rin alam." Lumibot si Mang Tano sa paligid ng bukid habang pinagmamasdan ang mga tanim. Napailing siya. "Kahapon lang ay nakita ko ang ibang bahagi nito
na halos matuyo na. Tama ka, sagot ni Mang Berto. Ganoon nga. Pero ngayon, patuloy ni Mang Tano habang hinahawakan ang isang tangkay ng palay. Parang bagong tanimang itsura. Tahimik na napatingin si Mang Berto sa kanyang bukid. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang lahat. Maya-maya pa ay may ilan pang taga-baryo ang dumating upang tingnan ang nangyayari. Mabilis kumalat ang balita. Ang bukid ng Pilay na magsasaka na halos mawalan na ng pag-asa ay biglang sumigla. May ilan na natuwa para kay Mang Berto, ngunit may ilan ding nagtataka. Baka naglagay siya ng kakaibang pataba, sabi ng isa. Posible ring nagkamali lang tayo ng akala kahapon, sagot naman ng iba. Tahimik lamang si Mang Berto habang nakikinig. Hindi siya sanay sa maraming taong nakapaligid sa kanya. Mas komportable siya sa katahimikan ng bukid kaysa sa usapan ng mga tao. Habang nag-uusap ang mga taga-baryo, ay may isang lalaking nakatayo sa gilid ng daan. Tahimik nitong pinagmamasdan ang lahat. Si Ramon, ang lalaking sumama kay Rosa. Nakatiklop ang kanyang mga braso habang nakatitig sa bukid ni Mang Berto. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Noong una ay iniisip niyang tuluyan nang babagsak ang buhay ni Mang Berto matapos iwanan ng kanyang asawa. Ngunit ngayon ay tila kabaligtaran ang nangyayari. Masigla ang bukid nito at mukhang unti-unti itong bumabangon mula sa paghihirap. Lumapit si Ramon sa bakod ng bukid. Maganda ang tanim mo, Berto, sabi niya. Napalingon si Mang Berto. Hindi niya inaasahang kakausapin siya ng lalaki. Salamat, simpleng sagot niya. May kakaibang tono ang boses ni Ramon. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kaganda ang ani mo ngayong taon. Hindi sumagot si Mang Berto. Hindi siya naghahanap ng gulo. Ang nais lamang niya ay tahimik na buhay. Ilang sandali pa ay umalis na rin ang mga taga-baryo. Unti-unting bumalik ang katahimikan sa paligid. Muling nag-isa si Mang Berto sa kanyang bukid. Pinagmasdan niya ang mga tanim habang dahan-dahang naglalakad sa pagitan ng mga pilapil. Habang naglalakad siya, ay napansin niyang tila mas magaan ang kanyang katawan kaysa dati. Kahit ang kanyang pilay na paa ay tila hindi gaanong masakit. Napahinto siya. Dahan-dahan niyang inilabas ang anting-anting mula sa kanyang bulsa. Tahimik itong nakahiga sa kanyang palad. Ngunit sa ilalim ng liwanag ng araw ay napansin niyang bahagyang kumikislap ang maliit na bato sa gitna nito. Hindi man ito kasing liwanag ng nakita niya noong gabi. Malinaw pa rin ang kakaibang enerhiya na tila nagmumula rito. Naalala niya ang sinabi ng diwata. Ang iyong kabutihan ay nakita ng kagubatan. Mahigpit niyang hinawakan ang anting-anting. Kung ikaw man ang dahilan ng lahat ng ito, mahina niyang bulong. Maraming salamat. Lumipas ang mga araw. Patuloy na gumaganda ang kanyang mga tanim. Hindi nagtagal ay nagsimulang humanga ang mga magsasaka sa baryo. Ang lupang dati tila walang pag-asa ay naging isa sa pinakamalusog na bukirin sa lugar. Ngunit habang ang iba ay natutuwa para kay Mang Berto, may isa na lalong nababagabag. Si Ramon. Isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng kanyang bahay kasama si Rosa, tahimik siyang nakatitig sa direksyon ng bukid ni Mang Berto. Napansin iyon ni Rosa. Bakit parang may iniisip ka? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Ramon.
Napapansin mo ba ang bukid ni Berto? Sagot niya kalaunan. Hagyang nagulat si Rosa. Bakit? Hindi ba't kahapon lang ay halos wala ng buhay ang mga tanim niya? Napatingin si Rosa sa lupa. Narinig na rin niya ang usapan ng mga tao sa baryo. Siguro'y sinuwerte lang siya, sabi niya. Ngunit hindi kumbinsido si Ramon. Umiling siya. May kakaiba roon. Tahimik si Rosa. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit may kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na tila may mali sa kanyang naging desisyon sa buhay. Habang lumalalim ang gabi, ay nanatiling nakatingin si Ramon sa malayong bukid ni Mang Berto. Sa kanyang isip ay unti-unting nabubuo ang isang tanong. Ano ang dahilan ng biglang pag-unlad ng pilay na magsasaka? At habang ang inggit ay unti-unting sumisibol sa kanyang puso, hindi niya alam na ang paghahangad niyang malaman ang sagot ay magdadala sa kanya sa isang landas na puno ng panganib. Samantala, sa gitna ng tahimik na kagubatan, sa ilalim ng matandang puno ng balete, isang pares ng maliwanag na mata ang nakamasid sa baryo. Ang diwata. Tahimik nitong pinagmamasdan ang mga pangyayari. At alam nitong ang pagbabago sa buhay ni Mang Berto ay simula pa lamang ng mas malalaking pangyayaring darating. Lumipas ang ilang linggo mula nang mapansin ng buong baryo ang pagbabago sa bukid ni Mang Berto. Sa bawat araw na lumilipas, lalo pang gumaganda ang kanyang mga pananim. Ang mga tangkay ng palay ay mas tumitibay. Ang mga dahon ay nananatiling sariwa at ang lupa na dati tila pagod na ay muling nagkaroon ng sigla. Hindi maipaliwanag ng mga magsasaka sa baryo kung paano ito nangyari. Ang ilan ay nagsasabing marahil ay sadyang masipag lamang si Mang Berto, kaya't nagbunga ng maganda ang kanyang lupain. Ang iba naman ay nagbubulungan na may kakaibang hiwaga sa kanyang bukid. Ngunit para kay Mang Berto, ang lahat ng ito ay tila isang biyaya na hindi niya lubos maintindihan. Patuloy pa rin siyang gumigising ng maaga bawat araw. Kahit gumagaan na ang kanyang buhay, hindi siya nagbago ng ugali. Tulad ng dati, bitbit ang kanyang patpat, ay dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa bukid, habang ang araw ay unti-unting sumisilip sa likod ng kabundukan. Sa tuwing mararating niya ang kanyang lupa, ay may kakaibang kapayapaan siyang nararamdaman. Madalas ay inilalabas niya ang anting-anting at tahimik itong hinahawakan habang pinagmamasdan ang kanyang mga tanim. Hindi pa rin niya lubos maintindihan ang kapangyarihan nito. Ngunit ramdam niya na may koneksyon ang mahiwagang bagay na iyon sa pagbabago ng kanyang kapalaran. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng pilapil sa gilid ng bukid, may narinig siyang mahinang tawag. Berto! Napalingon siya. Papunta sa kanya si Mang Tano. May kasama itong isang batang lalaki na marumi ang damit at tila nahihiya. Lumapit si Mang Tano at tumigil sa tabi niya. May pakiusap sana ako sa iyo, sabi ng matandang magsasaka. Tumango si Mang Berto. Ano po iyon? Hinawakan ni Mang Tano ang balikat ng batang kasama niya. Ito ang apo ng kapitbahay kong si Aling Sela. Nagkasakit ang matanda kaya hindi na niya kayang magtrabaho sa bukid. Tahimik na nakikinig si Mang Berto. Wala silang maani ngayong taon, patuloy ni Mang Tano.
Kung maaari sana ay makahingi sila ng kaunting palay kapag nag-ani ka. Hindi nag-atubili si Mang Berto. Siyempre naman, nagulat si Mang Tano sa bilis ng kanyang sagot. Sigurado ka ba? Alam kong hindi rin naman sobra ang ani mo. Ngumiti si Mang Berto. Kung may sapat para sa akin, may sapat din para sa iba. Napayuko ang batang lalaki, tila nahihiya ngunit nagpapasalamat. Salamat po, mahina nitong sabi. Tinapik ni Mang Berto ang balikat ng bata. Huwag kang mag-alala, hindi kayo magugutom. Pagkatapos ng pag-uusap, ay umalis na si Mang Tano. Ngunit hindi alam ni Mang Berto na may nakakita sa lahat ng iyon. Sa malayong bahagi ng kagubatan, sa ilalim ng matandang balete, muling nagpakita ang diwata. Tahimik nitong pinagmamasdan ang bukid. Sa kanyang mga mata ay may bakas ng kasiyahan. Hindi ka nagbago, mahina nitong sabi sa sarili. Samantala, sa kabilang bahagi ng baryo, ibang emosyon naman ang lumalaki. Si Ramon ay nakaupo sa harap ng kanyang bahay. Sa kanyang harapan ay nakahiga ang isa sa kanyang mga kalabaw. Ngunit halata ang pagod sa mukha ng lalaki. Hindi naging maganda ang takbo ng kanyang sariling bukid nitong mga nakaraang linggo. Ang ilan sa kanyang mga tanim ay inatake ng peste. Ang iba naman ay natuyo dahil sa kakaibang init ng panahon. Ilang beses niyang pinuntahan ang bukid ni Mang Berto upang tingnan ito. Sa bawat pagkakataon ay lalo lamang siyang nagtataka. Paano nagiging mas masigla ang bukid ng isang magsasakang halos wala ng pag-asa noon? Habang iniisip niya ito, ay lumabas si Rosa mula sa kanilang bahay. May dala itong isang maliit na sisidlan ng tubig. Iniisip mo na naman ba ang bukid ni Berto? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Ramon. Makalipas ang ilang sandali, ay nagsalita rin siya. Hindi mo ba napapansin? Ano? Parang may kakaibang nangyayari sa kanya. Tahimik si Rosa. Hindi niya gustong pag-usapan si Mang Berto. Ngunit hindi rin niya maitatanggi ang naririnig niyang mga kwento sa baryo. Baka masipag lang talaga siya, sagot niya. Ngunit umiling si Ramon. May higit pa roon. Ang kanyang mga mata ay bahagyang sumikip habang nakatingin sa direksyon ng bukid ni Mang Berto. May sikreto siya. Hindi sumagot si Rosa. Sa kaibuturan ng kanyang puso ay may kakaibang kirot na muling bumabalik. Naalala niya ang mga araw na kasama niya si Mang Berto. Ang tahimik ngunit matiyagang lalaki na ginawa ang lahat para sa kanya. Ngunit pinili niyang talikuran iyon. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit tila may lumalalim na pagsisisi sa kanyang dibdib. Samantala, sa bukid, patuloy na nagtatrabaho si Mang Berto. Hindi niya alam ang mga iniisip ng ibang tao. Para sa kanya, ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang mabuhay ng maayos. Habang papalubog ang araw, ay umupo siya sa gilid ng pilapil. Inilabas niya ang anting-anting mula sa kanyang bulsa. Sa liwanag ng dapit hapon, ay muli itong bahagyang kumislap. Napangiti siya. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman niyang may pag-asa pa ang kanyang buhay. Ngunit sa parehong sandali, sa kabilang bahagi ng baryo, may isang taong unti-unting nagpapasya
na alamin ang lihim na iyon. At ang desisyong iyon ay magbubukas ng mga pangyayaring magdadala ng bagong panganib sa buhay ni Mang Berto. Sa paglipas ng mga araw ay lalo pang naging kapansin-pansin ang pagbabago sa buhay ni Mang Berto. Ang kanyang bukid ang naging paksa ng usapan sa halos bawat sulok ng baryo. Sa palengke, sa tindahan, at maging sa sabungan, ang mga tao ay nagbubulungan tungkol sa pilay na magsasakang tila sinuwerte ng bigla. Ang iba ay natutuwa para sa kanya, ngunit may ilan ding hindi mapakali. Isa na rito si Ramon. Isang umaga, habang ang araw ay sumisikat pa lamang, tahimik na naglalakad si Ramon patungo sa kanyang sariling bukid. Ngunit bago siya makarating doon ay napadaan siya sa bahagi ng daan na malapit sa lupain ni Mang Berto. Huminto siya. Mula sa kinatatayuan niya ay malinaw niyang nakikita ang malawak na taniman ng palay ni Mang Berto. Masigla ang mga halaman. Ang kulay ng mga dahon ay mas berde kaysa sa karaniwang palay na tumutubo sa baryo. Napailing si Ramon habang nakatitig sa tanawin. "Hindi ito normal!" bulong niya sa sarili. Sa kabilang bahagi ng bukid ay naroon si Mang Berto. Nakayuko ito habang nagaayos ng pilapil. Tulad ng dati, mabagal ngunit maingat ang bawat galaw niya. Napansin ni Ramon na paminsan-minsan ay inilalabas ni Mang Berto ang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa at pinagmamasdan ito sandali bago ibalik muli. Sumikip ang mga mata ni Ramon. "Ano yon?" tanong niya sa sarili. Hindi siya nagtagal sa lugar na yon. Tahimik siyang nagpatuloy sa paglalakad, ngunit sa kanyang isip ay patuloy na umiikot ang tanong na yon. Pagdating niya sa kanyang sariling bukid, ay lalo siyang nabahala. Hindi maganda ang kalagayan ng kanyang mga tanim. Ang ilan ay kinakain ng mga insekto. Ang iba naman ay tila nang hihina kahit sapat naman ang tubig sa lupa. Napabuntong hininga siya. Sa mga nakaraang taon ay sanay siyang isa sa pinakamagandang ani sa baryo. Ngunit ngayon ay tila kabaligtaran ang nangyayari. Sa halip na siya ang hinahangaan ng mga tao, si Mang Berto ang naging usap-usapan. Habang iniisip niya ito, ay dumating si Rosa na may dalang maliit na basket ng pagkain. "Inabot kita ng almusal," sabi niya, habang inilalapag ang basket sa tabi ng isang bato. Umupo si Ramon sa lilim ng isang puno. Tahimik silang kumain sa loob ng ilang sandali. Ngunit halata sa mukha ni Ramon na may iniisip pa rin siya. "Rosa," sabi niya kalaunan. Napatingin ang babae. "Napansin mo ba kung ano ang ginagawa ni Berto sa bukid niya?" Bahagyang nagulat si Rosa. "Bakit mo siya tinatanong?" Hindi agad sumagot si Ramon. "Kanina nakita ko siyang may hawak na maliit na bagay. Parang lagi niya itong tinitingnan." Tahimik si Rosa. "Baka kung ano lang iyon," sagot niya. Ngunit umiling si Ramon. "Hindi, may kakaiba roon." Tumahimik muli ang dalawa. Sa isip ni Rosa ay unti-unting bumabalik ang mga alaala ng kanyang dating buhay. Naalala niya kung gaano kasipag si Mang Berto, kung gaano ito katahimik at kabait. Hindi siya kailanman sinaktan. Hindi rin siya kailanman pinabayaan. Ngunit pinili pa rin niyang iwan ito. Napabuntong hininga siya. "Bakit ba masyado kang nag-aalala tungkol sa kanya?" tanong niya. Saglit na nag-isip si Ramon bago sumagot. "Dahil gusto kong malaman kung paano niya nagagawa iyon."
Tiningnan siya ni Rosa. Bakit? Nagkibit balikat si Ramon. Kung may paraan para gumanda ang ani, bakit hindi ko gagawin? Ngunit sa kanyang mga mata ay may ibang emosyon na hindi niya binanggit. Iyon ay inggit. Samantala, sa bukid ni Mang Berto, patuloy ang kanyang trabaho. Hindi niya alam na may mga taong nagmamasid sa kanya. Ang alam lamang niya ay unti-unting gumagaan ang kanyang buhay. Habang nagpapahinga siya sa ilalim ng isang puno, ay inilabas niya muli ang anting-anting. Sa sandaling iyon ay may naramdaman siyang kakaibang hangin. Ang mga dahon sa paligid ay bahagyang kumaluskos kahit walang malakas na ihip. Napalingon siya sa direksyon ng kagubatan. May kung anong pakiramdam sa kanyang dibdib. Parang may nakatingin sa kanya. Ngunit wala siyang nakita. Ang hindi niya alam ay may isang nilalang na tahimik na nagmamasid mula sa lilim ng mga puno. Ang diwata. Sa kanyang mukha ay may bakas ng pag-iingat. Ramdam niya ang pagbabago sa hangin. Hindi lamang ang kapalaran ni Mang Berto ang gumagalaw ngayon. May ibang puso sa baryo na unti-unting pinupuno ng inggit. At alam ng diwata na kapag ang inggit ay naging kasakiman, maaaring magsimula ang mga pangyayaring maglalagay sa panganib, hindi lamang kay Mang Berto, kundi sa buong baryo. Lumipas ang mga araw na tila payapa sa baryo. Ngunit sa ilalim ng katahimikan ay may mga damdaming unti-unting nagbabago sa puso ng ilang tao. Sa bukid ni Mang Berto, patuloy ang kanyang masipag na pagtatrabaho. Habang papalapit ang panahon ng anihan, lalo pang gumaganda ang kanyang mga pananim. Ang mga tangkay ng palay ay puno at mabibigat, tila sagana sa butil. Maraming magsasaka ang dumadaan sa kanyang bukid upang tingnan ito. May mga pumupuri. May mga nagtatanong kung anong pataba ang kanyang ginamit. Ngunit palaging iisa lamang ang sagot ni Mang Berto. Wala naman akong ginawang kakaiba. Nagtiyaga lang ako sa pag-aalaga. Ang simpleng sagot na iyon ay hindi sapat para sa ilan. Sa kabilang bahagi ng baryo, nakaupo si Ramon sa lilim ng isang puno habang pinagmamasdan ang kanyang sariling bukid. Hindi ito kasing ganda ng dati. Ang ilan sa kanyang mga tanim ay mahina ang tubo. Ang iba naman ay kulang sa bunga. Habang nakatitig siya sa kanyang bukid, ay hindi niya maiwasang isipin ang kay Mang Berto. Sa bawat araw na lumilipas, ay tila lalo lamang lumalaki ang agwat ng kanilang ani. Napabuntong hininga siya. Maya-maya ay lumapit si Rosa. Bakit ka nag-iisa dito? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Ramon. Iniisip ko lang ang bukid. Sagot niya sa wakas. Umupo si Rosa sa tabi niya. Tahimik silang nakatingin sa taniman. Hindi naman palaging pareho ang ani bawat taon, sabi ni Rosa. May mga panahong maganda, may mga panahong hindi. Ngunit hindi kumbinsido si Ramon. Hindi iyon ang punto, sabi niya. Napalingon si Rosa sa kanya. Kung ganoon ano? Saglit na nanahimik si Ramon bago muling nagsalita. Hindi ka ba nagtataka kung bakit biglang gumanda ang bukid ni Berto? Bahagyang napayuko si Rosa. Narinig na rin niya ang mga usapan sa baryo. May ilan na nagsasabing sadyang sinwerte lamang si Mang Berto. Ngunit may iba ring nagbubulong na may hiwaga sa likod ng lahat. Hindi ko alam, sagot ni Rosa. Pero siguro'y panahon na para pabayaan na lang natin siya. Ngunit hindi pumayag
si Ramon. Umiling siya. Hindi ako naniniwalang basta na lang nangyari iyon. Tiningnan niya ang malayong bahagi ng baryo kung saan matatagpuan ang bukid ni Mang Berto. May lihim siya. Ang mga salitang iyon ay may bigat na hindi maitago. Tahimik si Rosa. Sa kaibuturan ng kanyang puso ay may kakaibang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Habang iniisip niya ang nakaraan, ay naaalala niya ang mga araw na kasama niya, si Mang Berto. Hindi man marangya ang kanilang buhay noon, may kapayapaan naman sa kanilang tahanan. Ngayon ay tila may kulang. Samantala, sa bukid, natapos na ni Mang Berto ang maghapong trabaho. Umupo siya sa gilid ng pilapil habang pinagmamasdan ang papalubog na araw. Ang kulay ng langit ay naging kahel at ginto. Tahimik ang paligid. Inilabas niya ang anting-anting mula sa kanyang bulsa. Sa liwanag ng dapit hapon, ay muli itong kumislap ng bahagya. Napangiti siya. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang kapangyarihan ng bagay na iyon. Ngunit ramdam niyang hindi siya nag-iisa. Salamat, mahina niyang bulong. Hindi niya alam kung kanino niya iyon sinasabi. Sa diwata ba? Sa kapalaran? O sa lupa na patuloy na nagbibigay sa kanya ng pag-asa? Habang nakaupo siya roon, ay bigla niyang naramdaman ang mahinang paggalaw ng hangin mula sa kagubatan. Napalingon siya. Sa pagitan ng mga puno, ay tila may isang aninong gumalaw. Tumayo siya. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa gilid ng kagubatan. Ngunit pagdating niya roon, ay wala na siyang nakita. Tahimik lamang ang mga puno. Hindi niya alam na sa likod ng isa sa mga balete ay may isang nilalang na nakamasid sa kanya. Ang diwata. Sa kanyang muka ay may bakas ng pag-iingat. Alam niyang hindi may iwasan ang mga pangyayaring darating. Ang kabutihan ni Mang Berto ay patuloy na nagbubunga. Ngunit sa kabilang banda, ang inggit sa puso ng ibang tao ay unti-unti ring lumalago. At tulad ng isang binhi, kapag ito ay lumaki ng sobra, maaari itong magdulot ng unos na magbabago sa kapalaran ng marami. Dumating ang panahon ng anihan. Ang buong baryo ay abala sa kani-kanilang mga bukirin. Ang mga magsasaka ay maagang gumigising upang putulin ang mga tangkay ng palay na ilang buwan nilang inalagaan. Sa bukid ni Mang Berto, ang tanawin ay kakaiba. Ang kanyang mga pananim ay yumuyuko sa bigat ng butil. Ang bawat kumpol ng palay ay puno at makintab, tila pinagpala ng lupa at panahon. Maaga siyang nagising ng araw na iyon. Tahimik siyang naglakad, papunta sa bukid, habang hawak ang kanyang patpat. Ang malamig na simoy ng umaga ay dumadampi sa kanyang mukha, habang ang liwanag ng araw ay unti-unting sumisilip sa abot tanaw. Pagdating niya sa gitna ng bukid, ay sandali siyang tumigil. Pinagmasdan niya ang malawak na taniman. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, may ngiti sa kanyang mukha na hindi niya napigilang ipakita. Hindi niya inaasahan na darating muli ang ganitong sandali sa kanyang buhay. Maya-maya ay dumating ang ilang taga-baryo upang tumulong sa pag-aani. Kasama roon si Mang Tano at ang ilang kabataang lalaki mula sa kalapit na mga bahay. "Berto!" tawag ni Mang Tano habang papalapit. "Mukhang mabigat ang ani mo ngayong taon." Ngumiti si Mang Berto. "Salamat sa tulong ninyo." Hindi nagtagal ay nagsimula na silang magputol ng palay. Ang tunog ng mga karit na tumatama sa mga tangkay ay umalingaw-ngaw sa bukid.
Ang mga binhing palay ay unti-unting naiipon sa mga tali, habang ang araw ay patuloy na tumataas sa langit. Habang tumatagal, ang kanilang trabaho ay lalo silang namamangha sa dami ng ani. Hindi ko pa nakita ang ganitong karaming palay sa lupang ito, sabi ng isa sa mga kabataan. Parang mas malaki pa kaysa sa bukid ni Ramon. Dugtong ng isa pa. Tahimik lamang si Mang Berto. Hindi niya nais na ihambing ang kanyang sarili sa iba. Para sa kanya, sapat na ang biyayang natanggap niya. Nang sumapit ang tanghali ay pansamantalang huminto ang mga tao upang magpahinga. Sa lilim ng isang puno ay inilapag ni Mang Berto ang dalang pagkain na kanyang inihanda. Habang kumakain sila ay patuloy ang usapan tungkol sa kanyang ani. "Berto," sabi ni Mang Tano, "mukhang magiging masagana ang taon mo." Ngumiti lamang si Mang Berto. "Kung ganoon marami rin akong maibabahagi." Napatingin sa kanya ang matandang magsasaka. "Ano ang ibig mong sabihin?" "Kapag natapos ang anihan," sagot ni Mang Berto, "bibigyan ko ng bahagi ang mga nangangailangan sa baryo." Sandaling natahimik ang mga tao. Hindi nila inaasahan ang sinabi niya. "Sigurado ka ba?" tanong ni Mang Tano. "Maraming naghihirap ngayon. Kung may sobra ako, bakit ko ipagkakait?" Ang simpleng sagot na iyon ay nagdulot ng paghanga sa mga nakarinig. Ngunit sa malayong bahagi ng bukid ay may isang taong nakamasid sa kanila. Si Ramon. Nakatayo siya sa gilid ng daan habang nakatingin sa mga tali ng palay na patuloy na dumarami sa bukid ni Mang Berto. Sa bawat sandali ay tila mas mabigat ang kanyang pakiramdam. Hindi niya inaasahan na ganito karami ang aanihin ni Mang Berto. Sa kanyang sariling bukid ay hindi ganoon kaganda ang naging bunga. Habang nakatingin siya sa tanawin ay dumating si Rosa. "Bakit nandito ka?" tanong niya. Hindi agad sumagot si Ramon. Tinitigan lamang niya ang bukid. "Hindi ko maintindihan," sabi niya sa wakas. Napatingin si Rosa sa direksyon ng kanyang tingin. Nakita niya ang mga taong abala sa pag-aani sa bukid ni Mang Berto. May kakaibang kirot na dumaan sa kanyang dibdib. Masaya siya, mahina niyang sabi. Ngunit ang sagot ni Ramon ay hindi ganoon kasimple. "Hindi lang iyon," sabi niya. Napalingon si Rosa sa kanya. "May mali rito." Hindi niya alam kung bakit, ngunit lalo siyang naging kumbinsido na may lihim sa likod ng tagumpay ni Mang Berto. Samantala, sa gitna ng bukid, patuloy ang pag-aani hanggang sa lumubog ang araw. Nang matapos ang araw ay halos mapuno ang kamalig ni Mang Berto ng mga sako ng palay. Hindi niya akalain na mararanasan niya muli ang ganitong kasaganahan. Habang nakaupo siya sa harap ng kanyang kubo, nang gabing iyon ay inilabas niya ang anting-anting mula sa kanyang bulsa. Tahimik niya itong pinagmasdan sa liwanag ng buwan. Muli itong bahagyang nagliwanag. Sa sandaling iyon ay may naramdaman siyang kakaibang presensya sa paligid. Isang malamig, ngunit payapang hangin ang dumaan mula sa direksyon ng kagubatan. Napatingin siya roon. Sa pagitan ng mga puno ay tila may isang anyong kumikislap sa liwanag ng buwan. Isang pamilyar na presensya. Ang diwata. Tahimik itong nakamasid sa kanya. At sa kanyang mga mata ay tila may mensaheng nais ipahiwatig. Ang kasaganahan na dumating sa buhay ni Mang Berto ay bunga ng kanyang kabutihan. Ngunit sa kabilang bahagi ng baryo, may isang pusong patuloy na nagiinit sa inggit. At ang inggit na iyon ay malapit nang magtulak sa isang tao upang gawin ang isang desisyong magbabago sa takbo ng kanilang kapalaran.
matapos ang masaganang anihan sa bukid ni Mang Berto. Lalo pang naging buhay ang baryo. Maraming tao ang natuwa para sa kanya, lalo na ang mga pamilyang matagal nang nahihirapan sa buhay. Tulad ng kanyang ipinangako, hindi ipinagkait ni Mang Berto ang biyayang kanyang natanggap. Sa mga sumunod na araw, ay nagbigay siya ng bahagi ng kanyang ani sa ilang pamilya sa baryo, lalo na sa mga matatanda at sa mga walang sapat na makain. Si Aling Sela, na matagal nang may sakit, ay isa sa mga unang nabigyan. Nang dalhin ni Mang Berto ang isang sako ng palay sa kanyang bahay. Halos hindi makapagsalita ang matanda sa tuwa. "Berto," sabi nito habang nanginginig ang boses, "napakalaki ng tulong nito sa amin." Ngumiti lamang si Mang Berto. "Hindi ko naman magagamit lahat ito. Mas mabuti nang mapunta sa mga nangangailangan." Ang balitang iyon ay mabilis na kumalat sa buong baryo. Mas lalo pang tumaas ang pagtingin ng mga tao kay Mang Berto. Para sa kanila, hindi lamang siya masipag na magsasaka. Isa rin siyang taong marunong magbahagi ng biyaya. Ngunit habang ang karamihan ay humahanga sa kanya, may isang tao na lalong nagiging hindi mapalagay. Si Ramon. Nang gabing iyon, nakaupo siya sa harap ng kanyang bahay habang tahimik ang buong baryo. Ang buwan ay maliwanag sa kalangitan at ang malamig na hangin ay dumadaloy sa mga punong nakapaligid sa kanilang bakuran. Lumabas si Rosa mula sa loob ng bahay. Napansin niyang seryoso ang mukha ni Ramon. "Hindi ka pa ba matutulog?" tanong niya. Umiling ang lalaki. "May iniisip lang ako." Lumapit si Rosa at umupo sa tabi niya. Tahimik silang nakatingin sa madilim na daan. "Kung tungkol ito kay Berto," sabi ni Rosa, "mas mabuting kalimutan mo na lang." Napalingon si Ramon sa kanya. "Hindi mo ba napapansin?" "Ano?" "Simula nang mangyari ang lahat, parang biglang nagbago ang buhay niya." Tahimik si Rosa. "Siguro'y ganoon lang talaga ang kapalaran." Ngunit hindi sumang-ayon si Ramon. "Hindi," sabi niya. "May lihim siya." Sa kanyang isip ay paulit-ulit na bumabalik ang eksenang nakita niya sa bukid. Ang sandaling inilabas ni Mang Berto ang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa. "Sigurado akong may hawak siyang kung ano," dagdag ni Ramon. "Isang bagay na nagdudulot ng swerte." Napabuntong hininga si Rosa. "Ramon, hindi lahat ng bagay ay kailangang ipaliwanag." Ngunit hindi na nakinig si Ramon. Tumayo siya. "Aalamin ko kung ano iyon." Bahagyang nag-alala si Rosa. "Ano ang balak mong gawin?" Hindi agad sumagot si Ramon. Sa halip ay tumingin siya sa direksyon ng bahay ni Mang Berto sa dulo ng baryo. Tahimik ang lugar na yon sa gabi. "Ngayong gabi," sabi niya sa wakas, "pupuntahan ko ang bahay niya." Nanlaki ang mga mata ni Rosa. "Ramon, huwag mong gawin yon!" Ngunit hindi na siya pinansin ng lalaki. Pagkalipas ng ilang sandali, ay umalis si Ramon sa kanilang bakuran. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik habang naglalakad sa madilim na daan ng baryo. Ang liwanag ng buwan ang tanging gabay niya. Samantala, sa kabilang bahagi ng baryo, mahimbing na natutulog si Mang Berto sa loob ng kanyang maliit na kubo. Pagod ang kanyang katawan matapos ang maghapong pag-aayos ng ani. Sa tabi ng kanyang higaan ay naroon ang maliit na mesa kung saan nakalagay ang anting-anting. Tahimik itong nakahiga roon. Ngunit habang papalapit si Ramon sa bahay, ay may kakaibang nangyari. Ang maliit na bato sa gitna ng anting-anting
ay bahagyang nagliwanag. Sa kagubatan, sa ilalim ng matandang puno ng balete, muling naramdaman ng diwata ang kakaibang pagbabago sa hangin. Dahan-dahan siyang nagpakita sa gitna ng mga puno. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa direksyon ng baryo. Ang inggit ay kumikilos na. Mahina niyang sabi. Alam niyang hindi maiiwasan ang darating na pangyayari. Samantala, si Ramon ay nakarating na sa bakuran ni Mang Berto. Tahimik niyang nilapitan ang kubo. Ang paligid ay napakatahimik. Dahan-dahan siyang sumilip sa bintana. Sa loob ay nakita niya si Mang Berto na mahimbing na natutulog. At sa maliit na mesa sa tabi ng higaan ay nakita niya ang bagay na matagal nang gumugulo sa kanyang isip. Ang anting-anting. Kumikislap ito sa mahinang liwanag ng buwan. Bahagyang napangiti si Ramon. Alam ko na, bulong niya sa sarili. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan ng kubo. Ang kanyang kamay ay unti-unting inabot ang hawakan ng pinto. Hindi niya alam na sa sandaling iyon ay may isang pares ng mata na nagmamasid mula sa dilim ng kagubatan. Ang diwata. At alam niyang ang desisyong gagawin ni Ramon ngayong gabi ay maaaring magbukas ng mga pangyayaring hindi na madaling maibabalik. Tahimik ang baryo ng gabing iyon. Ang liwanag ng buwan ay nakalatag sa mga bubong ng bahay at sa mga pilapil ng bukirin. Halos walang maririnig na tunog maliban sa mahihinang huni ng mga kuliglig at ang paminsan-minsang paghihip ng malamig na hangin mula sa kagubatan. Sa harap ng kubo ni Mang Berto ay nakatayo si Ramon. Dahan-dahan niyang hinawakan ang hawakan ng pinto. Sandali siyang nag-atubili. Sa loob ng kanyang dibdib ay may kakaibang pakiramdam na tila nag-aaway ang kanyang konsensya at ang kanyang pagnanais. Ngunit nanaig ang isa. Ang pagnanais na malaman ang lihim. Marahan niyang itinulak ang pinto. Bahagya itong bumukas na halos walang tunog. Sa loob ng kubo ay mahina lamang ang liwanag na nagmumula sa buwan na sumisilip sa bintana. Sa isang sulok ay mahimbing na natutulog si Mang Berto. Tahimik ang kanyang paghinga, pagod mula sa maghapong trabaho. Dahan-dahang pumasok si Ramon. Ang bawat hakbang niya ay maingat upang hindi makalikha ng ingay. Ang kanyang mga mata ay agad napunta sa maliit na mesa sa tabi ng higaan. Naroon ang bagay na matagal nang gumugulo sa kanyang isip. Ang anting-anting. Kumikislap ito sa malamlam na liwanag ng buwan. Lumapit siya. Sa sandaling iyon ay mas malinaw niyang nakita ang kakaibang mga ukit sa metal at ang maliit na bato sa gitna nito na tila may sariling liwanag. Sigurado akong ito ang dahilan, bulong niya. Dahan-dahan niyang inabot ang anting-anting. Ngunit sa sandaling hinawakan niya ito ay may kakaibang nangyari. Biglang uminit ang metal sa kanyang palad. Napaatras siya sa gulat. Ngunit hindi niya binitiwan ang anting-anting. Sa halip ay lalo niya itong hinigpitan. Sa parehong sandali ay nagliwanag ang maliit na bato sa gitna nito. Ang liwanag ay mabilis na lumakas hanggang sa maliwanagan ang buong kubo. Nagising si Mang Berto. Napabangon siya mula sa higaan. Ano yon? Gulat niyang sabi. Nang makita niya ang liwanag, ay agad niyang napansin si Ramon na nakatayo sa tabi ng mesa. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ramon! Nagulat din ang lalaki. Hindi niya inaasahang magigising si Mang Berto. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Mang Berto. Ngunit bago pa makasagot si Ramon, ay biglang kumislap ng malakas ang anting-anting.
isang malamig na hangin ang dumaloy sa loob ng kubo. Ang liwanag ay biglang naging mas maliwanag kaysa dati. Napapikit si Ramon. Sa sandaling iyon ay may isang tinig na marahang umaling-aungaw sa loob ng kubo. Isang tinig na pamilyar kay Mang Berto. Ang kapangyarihang ito ay hindi para sa pusong puno ng inggit. Unti-unting humupa ang liwanag. Sa gitna ng kubo ay lumitaw ang isang anyong kumikislap sa malinis na liwanag. Ang diwata. Nanlaki ang mga mata ni Ramon habang nakatingin sa kanya. Hindi niya inaasahan ang kanyang nakikita. Ano ito? Nauutal niyang sabi. Tahimik siyang tinitigan ng diwata. Ang kanyang mga mata ay may lalim na tila kayang basahin ang laman ng puso ng tao. Ang anting-anting na ito, sabi niya, ay hindi nagbibigay ng biyaya sa sinumang nagnanais lamang para sa sarili. Unti-unting nanginig ang kamay ni Ramon. Bigla niyang naramdaman ang matinding init mula sa anting-anting. Napabitaw siya. Bumagsak ito sa mesa. Agad na nawala ang liwanag. Napahawak si Ramon sa kanyang kamay. Hindi ito nasunog, ngunit tila may bigat na naiwan sa kanyang pakiramdam. Tahimik na nakatingin si Mang Berto sa nangyayari. Hindi niya inaasahan na mangyayari ito sa kanyang sariling bahay. Lumapit ang diwata. Ang biyaya ay ibinibigay lamang sa taong may malinis na puso, sabi niya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Mang Berto. Pinatunayan mo na karapat-dapat ka. Napayuko si Mang Berto. Hindi ko po hiniling ang lahat ng ito, sabi niya. Ngunit ngumiti ang diwata. Ang kabutihan ay hindi kailanman kailangang ipagmalaki. Kusang ibinibigay ng kapalaran ang gantimpala nito. Tahimik ang kubo sa loob ng ilang sandali. Si Ramon ay nakatayo lamang, tila nahihiya at hindi makatingin kay Mang Berto. Sa wakas ay nagsalita siya. Hindi ko sinasadyang... Ngunit hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Alam niya ang katotohanan. Ginawa niya iyon dahil sa inggit. Hindi siya pinagalitan ni Mang Berto. Sa halip ay tahimik lamang siyang tumingin sa kanya. Sa mga mata ng magsasaka ay walang galit. Mayroon lamang lungkot. At ang lungkot na iyon ay mas mabigat kaysa anumang parusa. Maya-maya ay nagsalita muli ang diwata. Ang gabing ito ay isang paalala. Tandaan ninyo, ang tunay na kayamanan ay hindi nagmumula sa mahiwagang bagay. Namumunga ito mula sa kabutihan ng puso. Unti-unting naglaho ang kanyang anyo sa liwanag. Bumalik sa katahimikan ang kubo. Si Ramon ay dahan-dahang lumabas ng bahay ni Mang Berto nang walang sinasabi. Sa kanyang dibdib ay may bigat na hindi niya maipaliwanag. Habang naglalakad siya pauwi, ay ramdam niyang may aral siyang natutunan sa gabing iyon. Samantala, si Mang Berto ay muling naupo sa gilid ng kanyang higaan. Tahimik niyang hinawakan ang anting-anting. Sa unang pagkakataon, ay lubos niyang naunawaan ang tunay na dahilan kung bakit ito ibinigay sa kanya. Hindi upang maging mayaman, hindi upang maging makapangyarihan, kundi upang ipakita na ang kabutihan, kahit gaano man kasimple, ay may kakayahang baguhin ang kapalaran ng isang tao. Matapos ang gabing iyon, tila nagbago ang hangin sa baryo. Ang pangyayaring naganap sa kubo ni Mang Berto ay hindi na kumalat bilang tsismis o usap-usapan. Si Ramon ay hindi nagsalita tungkol dito at si Mang Berto naman ay piniling manatiling tahimik. Ngunit kahit walang nagsasalita, may mga bagay na nagbago sa puso ng mga sangkot
sa pangyayaring iyon. Kinabukasan, maagang nagising si Mang Berto tulad ng kanyang nakagawian. Ang unang sinag ng araw ay tumagos sa bintana ng kanyang maliit na kubo habang siya ay bumabangon mula sa higaan. Sa tabi ng kanyang higaan ay naroon pa rin ang anting-anting. Tahimik itong nakahiga sa ibabaw ng mesa. Hindi na ito nagliliwanag tulad ng dati, ngunit ramdam pa rin niya ang kakaibang kapayapaan sa tuwing hinahawakan niya ito. Maingat niyang inilagay muli ang anting-anting sa kanyang bulsa bago siya lumabas ng bahay. Ang umaga ay sariwa. Ang hangin ay malamig at may dalang amoy ng damo at lupa mula sa mga bukirin. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kanyang bukid. Habang naglalakad siya sa pilapil ay napansin niyang tila mas magaan ang kanyang pakiramdam kaysa dati. Ang mga tanim ay patuloy na maganda ang tubo, ngunit higit sa lahat ay may bagong pag-asa siyang nararamdaman sa kanyang puso. Pagdating niya sa gitna ng bukid ay tumigil siya sandali. Pinagmasdan niya ang lupa na matagal nang naging bahagi ng kanyang buhay. Ito ang lugar na saksi sa kanyang paghihirap, sa kanyang pag-iisa, at sa mga pagsubok na kanyang pinagdaanan. Ngunit ngayon ay tila saksi rin ito sa kanyang muling pagbangon. Habang nakatingin siya sa malawak na taniman, ay may narinig siyang mga yapak mula sa likuran. Napalingon siya. Si Ramon. Ang lalaki ay dahan-dahang lumapit. Hindi tulad ng dati, ang kanyang muka ay hindi puno ng pagmamataas. Sa halip ay may bakas ng pag-aalinlangan. Huminto siya ilang hakbang mula kay Mang Berto. Sandali siyang nag-isip bago nagsalita. Berto! Tahimik na nakinig si Mang Berto. Ikaw, patawarin mo ako. Ang mga salitang iyon ay simple, ngunit may bigat na dala. Hindi agad sumagot si Mang Berto. Pinagmasdan niya si Ramon, na tila hirap na hirap sabihin ang kanyang nararamdaman. Hindi ko dapat ginawa ang ginawa ko kagabi, dugtong ni Ramon. Nainggit ako at dahil doon nakalimutan ko kung ano ang tama. Tahimik ang bukid. Ang hangin ay marahang dumadaloy sa mga tangkay ng palay. Sa wakas ay nagsalita si Mang Berto. Ang mahalaga ay natutunan mo ang aral. Napatingin si Ramon sa kanya. Hindi niya inaasahan ang ganoong sagot. Hindi ka ba galit sa akin? Bahagyang ngumiti si Mang Berto. Kung magtatanim ako ng galit sa puso ko, wala rin itong magandang ibubunga. Ang simpleng sagot na yon ay tila mas tumama sa damdamin ni Ramon kaysa anumang sermon. Napayuko siya. Sa sandaling iyon ay tila may malaking bigat na nawala sa kanyang dibdib. Pagkaraan ng ilang sandali ay umalis na siya. Hindi na niya binalikan ang usapan. Ngunit sa kanyang pag-alis ay may bagong pag-unawa siyang dala. Samantala, sa kabilang bahagi ng baryo, si Rosa ay nakaupo sa harap ng bahay habang nakatingin sa malayo. Sa kanyang isip ay patuloy na bumabalik ang mga alaala ng nakaraan. Nang makita niya si Ramon na pauwi ay tumayo siya. Tahimik siyang nagtanong, "Saan ka galing?" "Sa bukid ni Berto," sagot ng lalaki. Hindi na siya nagtanong pa. Ngunit sa tono ng boses ni Ramon ay naramdaman niyang may nagbago. Tumipas ang mga buwan. Patuloy na namuhay ng simple si Mang Berto. Ang kanyang bukid ay nanatiling masagana, ngunit hindi niya kailanman ginamit ang biyaya upang magmalaki. Sa halip ay patuloy siyang tumulong sa mga taong nangangailangan. Sa bawat ani ay may bahagi na napupunta sa mga kapuspalad sa baryo. Dahil dito, lalo siyang iginalang ng mga tao.
At sa paglipas ng panahon, ang dating pilay na magsasakang iniwan ng asawa ay naging isang halimbawa ng kabutihan at pagtitiyaga. Isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng kanyang kubo at pinagmamasdan ang maliwanag na buwan, may marahang hangin na dumaan mula sa direksyon ng kagubatan. Napatingin siya roon. Sa pagitan ng mga puno ay tila may isang anyong kumikislap sandali bago mawala sa dilim. Napangiti siya. Hindi na niya kailangang makita ng malinaw kung sino iyon. Alam niya, ang diwata ng kagubatan ay patuloy na nagbabantay. Tahimik niyang hinawakan ang anting-anting sa kanyang bulsa. Sa kanyang puso ay may kapayapaan dahil natutunan niya ang isang katotohanang higit pa sa anumang hiwaga, na ang tunay na kapalaran ng isang tao ay hindi nasusukat sa kayamanan o kapangyarihan, kundi sa kabutihang naiiwan niya sa puso ng iba. Wakas.